Good news naman mga kapuso, asahang magmumura ang ilang gamot sa cancer, hypertension, diabetes at iba pa matapos tanggalan ng buwis. Nakatutok si Marisol Abduraman. Taong 2021 na ma-diagnose na may breast cancer si Judith Nieva. Malaking bukol na ang nakita, kaya kinailangan na niya mag-chemotherapy. Butit nakakuha ng libreng gamutan sa ilang pampublikong ospital. Pero di pa rin daw biro ang gasto sa iba pang gamot. O siyempre may mga ibang resita din naman na kailanganin ko. Sa mga anak lang daw umaasa si Judith dahil hindi na makapaghanap buhay sa kanyang sakit. Kaya malaking tulong daw kay Judith ang anunsyo ng Bureau of Internal Revenue na tinanggalan na ng value-added tax o VAT ang ilang gamot. Ibig sabihin, bababa ang presyo ng mga ito. Kasama dito ang gamot sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease, mental illness at tuberculosis. Kahit papaano, kayang bilhin eh. Imbis doon sa tax mapunta, mapunta sa gamot eh. Si Roy Atienza, na mahigit 10 taon nang may maintenance para sa hypertension, ikinatuwa rin ang balita. Yung mga gamot na pinambibili namin, kung matatanggalan ng VAT, madadagdag sa pang-araw-araw namin panggastos. Itinuturing din itong welcome development ng Department of Health. These are drugs that are needed by people sick. So very important yung VAT exemption because that lowers the price of medicine. Mahalaga ang VAT exemption ayon sa DOH dahil napapababa nito ang presyo ng mga gamot. May mga mahihirap to kasing tumitigil ng uminom ng gamot dahil sa taas ng presyo ng mga ito. Pagka uncontrolled, yan ang mga yun ang pinaka-modern way of controlling the non-communicable diseases. Kaya prioritize ko yung hypertension and diabetes, two of the most common non-communicable diseases. Umaasa ang DOH na masasubsidize din ng gobyerno ang mga gamot sa diabetes, hypertension at iba pang karamdaman. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.